Unang-una, July 6 ang umpisa, July 27 ang SONA, hindi kakayanin Hindi pasok. na magkaroon ng desisyon by then, ano. Tingin ko nito aabot pa 'to Setyembre. Baka hanggang Oktubre wala pang desisyon. Pangalawa, yung pagtalakay ito kasi apat na articles of impeachment ito no, hindi iisang article of impeachment to, apat na articles of impeachment, no. Bawat isa nito tatalakayin at nakita natin doon pa lamang sa pre-trial, bagamat ang mga detalye ay hindi natin alam, nagkairingan na yata yung private prosecutors ng House, si Attorney Lorna Kapunan at yung isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, no. So matagal ito, no, hindi maaring irigalo ito sa July, ano. Ito pong nangyari kay Senator Joel Villanueva, bilang pong kayo isa rin pong political strategist. Anong tingin mo, sir? Kasi maraming pumupuna nauugnay sa JAL, sa paninindigan sa katotohanan, ano daw nangyari, ba't daw ganito ang desisyon. May mga nagsasabi naman kay Senator Joel na tingnan nyo yung track record, tingnan nyo ang kanyang motibo na dumalo siya doon sa sesyon para maibalik yung trabaho ng Senado. Anong takeaways mo, sir, sa naging pasya ni Senator Joel Villanueva at paano po siya makakabawi mula po dito sa backlash na kanya pong nararanasan ngayon? Well, una-una, yung sasabihin nilang para, ganun din ang sinabi ni Chis Escudero, di ba, na para makapagtrabaho muli ang Senado, pinabubulaanan yon ng the fact na one day after, adjourned na ang Senado. So anong pinag-uusapan nating trabaho pa ba? Yun nga, yung isang araw na yun, isang panukalang batas ng kanilang ipinasa, yung waling-waling na gagawin national flower ba yun? No? Yun lang ang pinasa. Mabuting na nga at pumunta sila Senadora Amy, Senator Pia, Senator Loren at saka si Senator Marcoleta doon sa Commission on Appointments hearing para mabigyan na ng promotion, yung ma-confirm na yung promotion ng ilang mga general, no. Pero other than that, ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, no. Pero kung yun ang pag-uusapan, hindi yun ang dahilan. Ngayon, mahirap namang husgahan. Ako, nahihirapan akong husgahan both si Senator Chis at saka si Senator Joel. Kasi malinaw na tinakot sila, no? Matatandaan mo, dito kay Senator Joel. 2 weeks ago, nagsalita ang ating ombudsman, si Boyeng Remulla, na halos kumpleto na yung kanilang isasampang kaso laban kay Joel Villanueva. So sabi niya, malamang sa loob ng 2 linggo may isasampa na natin. Actually, 3 linggo na ngayon wala naman na isinasampa. So, kung ikaw ordinaryong mamamayan, hindi ba ang iisipin mo kaya hindi sinampa o baka hindi na isasampa kasi sumama na sa bagong mayoriya at kasama na doon sa Gatchalian Group. Hindi ba ganun ang iisipin mo? Tama. No? Doesn't take rocket science to think about that. No? Pero syempre, ayoko naman sila i-condemn, no? Both si Chis at saka si Joel. Kasi mahirap din naman yung isipin mong makukulong ka. Lalo na silang dalawa. Hindi pa sila nakukulong, ano. Si Senator Jinggoy nakatiis na ng 2-3 taon nung panahon ni Pangulong Pinoy, di ba? Yun siguro hindi nila matanggap, hindi nila kayang tiisin. Opo, itong bangayan po ng ilang senador ngayon, Sir Lito, itong sinabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, tinawag niyang tuta ng Malacanang ang si Senator Tito Sen at yung isang Tulfo, at tinawag niya ring aso ito si Senator Ping Lacson. Sabi naman ni Tito Sen, wag na sanang ganon, move on na tayo. Kumbaga, way past na yung issue, magtrabaho na tayo. Sinabi naman ni Senator Ping,
na sana raw hindi nag-meltdown, naaawa daw siya kay SP Cayetano. Anong takeaway mo, sir, sa kanilang palitan po ng pahayag? Well, hindi rin naman ako sang-ayon dun sa mga descriptions na binigay ni Senator Alan Cayetano. Pero sino ba nag-umpisa? Eh di sila rin naman, 'di ba? Marami rin naman mga pinagsasabi si Senator Ping dati, kesyo delusional, ito si Senator Alan, delulu, kung ano-ano, no? Kaya nga doon mo makikita ngayon ang liderato ni Senate President Win Gatchalian kung paano niyang magkakaroon ng modus vivendi. Wika nga, parang live and let live. Hindi tayo nagkakasundo sa lahat, pero sana naman maging civil tayo sa bawat isa. So, maganda namang nasabi ni Senator Win na he will try to bring everybody together and move on, no? Sana mangyari ang ganon. Pero hindi mo rin naman masisisi si Senator Alan kung isipin niya, kasi malinaw naman ang kilos ng Malacanang dito sa mga nangyaring palitan ng liderato ng Senado at dito sa mga pilit na pagtakip sa katotohanan patungkol sa flood control scandal. Oo, patunay dyan yung sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siya na babalik daw sa normal yung Senado sa liderato po ni Senator Gatchalian. Sir. Sa totoo lang, MJ, dapat hindi siya nagko-comment patungkol sa Senado kasi the Senate and Congress for that matter is a co-equal body. Pwede siya nagsabing, well, problema nila yan, ayusin nila. No? Hindi kinakailangan mag-comment siya one way or the other. Pati yung kung sino ang uupong judge, no? A presiding judge doon sa impeachment trial. Kaya yun ay si Senator Escudero, si Senator kung sino pa man, Senator Kiko, hindi dapat nakikialam ang Pangulo dyan. Hindi dapat niya sabihin, komportable siya o okay lang sa kanya kung si Chis Escudero ang umupo. No? That is none of his business. Eh di parang confirmation din na totoong nga tuta ng Senado itong mga binanggit na senador ni Alan Cayetano. Sir. Yun ang inonor kinilala Actually, MJ, natatanda mo nung tayo huling nagpulong kayo ni Admar, meron din ako nagamit na salitang tuta hindi ba? Baka napakinggan ni Senator Alan at ginamit niya ngayon. Opo, na-pick up yata. Opo. Sir, papalapit na po ang July 6. Maraming nagsasabi, tsaka maraming nagtatanong na baka raw irigalo sa Pangulo yung ngayong SONA, itong impeachment, yung guilty verdict. Ano tingin mo dun, sir? Unang-una, July 6 ang umpisa, July 27 ang SONA, hindi kakayanin. Hindi pasok. Na magkaroon ng desisyon by then, ano. Tingin ko nito aabot pa ito Setyembre. Baka hanggang Oktubre wala pang desisyon. Pangalawa, yung pagtalakay ito kasi 4 na articles of impeachment ito no, hindi iisang article of impeachment to, 4 na articles of impeachment, no. Bawat isa nito tatalakayin at nakita natin doon pa lamang sa pre-trial, bagamat ang mga detalye ay hindi natin alam, nagkairingan na yata yung private prosecutors ng House, si Attorney Lorna Kapunan at yung isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, no. So matagal ito, no. Hindi maaring irigalo ito sa July, ano. At pangalawa, nung hindi pa nangyayari itong gulo sa Senado at hindi pa pumuputok ng todo-todo itong mga pananakip butas sa Blue Ribbon Committee hearing. Nagumpisa na yung iskandalo pero yung pag-hearing sa Blue Ribbon Committee hindi pa nagiging malaking problema. Ang aking pananaw nun ay maaring umabot pa sa 16, no, ang hindi magko-convict, no? Ibig sabihin, yung iba doon boboto for acquittal at yung iba doon mag-a-abstain. Ang abstention kasi, pag hindi ka bumoto, nag-abstain ka,
that is counted in favor of the impeached, yung tinatry na impeachable officer. No, kasi kailangan 16 to convict, no, or 2/3 of the Senate. Ngayon, medyo gumugulo ng yung usapan kasi may dalawa na baka hindi maka-attend, no, yung isa sinuspend for 90 days. So ibig sabihin hanggang Setyembre suspended si Senator Jinggoy, at yung isa naman ay nagtatago at malamang sa hindi ay hindi naman sisipot sa July 6, no, which means 22 na lang sila na attend ng trial, but still 66% of, or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict.